Siguro hindi papayag ang isang tulad nito na gano'n ang ihaharap ng Menjola sa Pilipino, sa Manileño, o sa mga dadaan sa Maynila. Hindi yan papayag ng gano'n. Grabe mga boss, nagkakagulo na dito sa Recto. Ayan o, nagkakagulo na. Yung binabasag yung motor eh, no? Yung tinumba, oh. Kahit na ako ngayon sa Sogo, sinagwabasak na nila. Ito, kabila. Binasag yung mga pintuan sa Sogo. Sa ano to? Sa Ever. Yung malapit sa Ever. Na luma. Pati dito, kabilaan. Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Uy, pumasok ka. Di kami Nababagay ito sa panahon ngayon. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa Pasok na mga suke, ha? May halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, grabe naman ah. Grabe kayo. sa katotohanan, Rally pa ba yan? para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, maraming salamat po sa lahat ng viewers natin at mga nagkikinig at yung mga nakakabisado ng kanta natin. Maraming salamat po. Mega love shoutout muna natin yung mga members natin. Sino ang pagbabalik ni Cesar Puno, JU Production, Lorna Tavera, Larry, Florina Dacumos, Palos Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manix Sangko. Meron tayong membership button dyan mga kayon. Kung gusto nyong sumuporta at nakakaluwag-luwag naman, bakit hindi, matabang binti, paki-subscribe at paki-click na lang yan, join membership button dyan. O kaya yung simpleng pag-subscribe mo at pag-click ng bell icon, malaking bagay na po yun sa mga political vlogger at content creator namin na nagpa-podcast na tulad nito, sobrang malaking bagay na yun. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na yung red button. Pagka hindi pa, paki-click na lang. Pag nag-click na yan, magiging past tense na yan. Subscribe with ED na yan. Maraming salamat ha. Simulan na natin. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Today is Monday, September 22, araw ng Lunes. Walang pasok sa karamihan. Nag-anunsyo na kagabi dahil sa bagyong Nando. Letter N na tayo rito sa Pilipinas. Kaya podcast tayo. Walang pasok yung mga bata. Pag-usapan natin yung naganap na rally kahapon. Maraming rally kahapon. Meron sa Etcha Shrine, meron sa Liwasan Bonifacio, meron sa Camp Aguinaldo. Pero itong pag-uusapan natin, mag-focus tayo dito sa Menjola, sa Maynila, dahil ito yung may pinakamarahas at pinakamagulo na rally na naganap kahapon, September 21. Malawakan kung sino-sino umaten di ba? May pink, may dilaw, may pula, may berde. So, halo-halo. Ang pinaglalaban, actually, they are sharing one common denominator, yung anti-corruption protest. Meaning, galit ang taong bayan sa korupsyon. Ewan ko ba, bakit ngayon lang? Dapat noon pa di ba? Yun. So, kahapon yun. So, iba-iba. Focus tayo sa Maynila, sa Menjola. Yan, kadalasan dyan, Menjola. Yung mga
ano bang tawag doon? Yung mga freedom area, freedom kung saan pwede kang mag-speech. Liwasan Bonifacio, Edsa Shrine, Camp Aguinaldo, Menjola, yan. Ito, pinakamarahas. Ready na ba kayo? May mga ilang clips tayong kinuha sa Facebook, nagkalap. Wala kasi ako kahapon. Umalis kasi kami, may pinuntahan kami. Kaya hindi ako nakapag-podcast kahapon. Kaya ngayon natin siya papasok. Panoorin nyo. Siyempre, hindi lang pwede ako yung mag-iinit ang ulo. Dapat kayo din. Hindi, pag-usapan natin. Kaya nga to issue ng bayan ating pag-usapan. Kasi baka mamaya, meron lang tayong mga bagay na hindi naiintindihan, hindi lubos na nauunawaan. O may mga bagay sila na ayaw ipaintindi. Problema na ayaw ipatindi. Issue na ayaw ipatintindi sa atin. So that na tayo maging mangmang. Diba? Magtanong-tanong. Okay magtanong Walang problema sa magtanong. Ang problema kung may sasagot. At kung may sasagot, kailangan yung matino. Di ba? 1 + 1, 3. Di ba? Pwede ka sumagot Pwede ka sumagot niya di ba? Nagtanong, sumagot. Ang tanong, tama ba yung sinagot? O nakakadagdag ba doon sa nagtanong yung kung ano yung sagot doon, nakakadagdag pa sa information, baka mamaya nakakagulo lang. Hindi kasi meron talagang mga bagay at tanong na talagang hindi sasagutin. Talagang sasadyain pang maging magulo. Para tayo, mukha tayong tanga. Sa dami-dami ng korupsyon sa Pilipinas, ngayon, sa bagay, ngayon yung grabe at ngayon yung obvious. Pero itong nangyari sa Menjola, I don't think rally pa to I don't think meron ang pinaglalaban pa nito, anti-corruption. Gusto nyo na manood? Okay, panoorin natin, Sabay-sabay tayo. Okay, game. Nainit ng ulo ko dito kagabi. Ito yung mga naaresto. Huli ka, Marami din nahuli. Marami rin nahuli. Menjola yan, Malacanang. Ayan mga nadali yan, mga yan. Tapang now, iyak later yan, mga yan. Marami, matatapang kasi yan kasi sama-sama Marami kasi sila Yan Menjola, Legarda yan. Alam ko yan, dyan ako nag-aaral Huli, dali yan. May mga umuusok po. Marami rin vlogger kahapon. I'm sure marami na rin kayo napanood kahapon. Hindi lang mga vlogger, pati yung mga kumukuha lang ng clip na hindi naman vlogger na sakto nandoon. Kinuna nila. Dami nahuli. Ang bit-bit niya sa damit. Nakatambay. Pucha, mga menor de edad, no? Tropa, laban Manlabang ka na. Hindi naman ako kasama doon. Sinasabi ng mga kaibigan, hindi sila kasama sa... Hindi kasama, pero ba't nandiyan ka? Na gulo dito po sa may kabaan ng Recto Avenue. Ay. Malalaban. Yari kayo ngayon, Iyak later kayo ngayon. Nang gulo Sobrang gulo, sobrang rahas. Yung susunod na mga video natin, sobrang rahas, promise. Talagang iiling mo yung ulo mo, kaliwat kanan. Sasabihin mo, rally pa ba to? Ano pa bang pinaglalaban nito mga to? Ang babato, no? Tago. Tago si Channel Reds, Leba-leba yan. Leba-leba yan. Sa may Ever Cotesco, yung luma. May Ever Cotesco, yung may Maraita.
Tayo na, binitbit oh. Dapat dito naka-hard hat ka eh. Para tamaan ka man ng bato sa ulo, di ba? Okay. Okay, ano yan ha? Doon sa kasama natin vlogger yan, si Channel Reds. O sila yung mga pumunta doon. Wala kasi ako kahapon. Simulan natin. Ha? Rally pa ba ang pinaglalaban nito mga to? Yung susunod na video natin, eto marahas. Yan. Boom! Kahit na ako ngayon sa Sogo, sinagwabasak ng lilo. Ito, kabila. Binasag yung mga pintuan sa Sogo. Sa ano to? Sa Ever. Yung malapit sa Ever. Na luma. Pati dito, kabilaan. Ayun o, nag-aagis na sila ng mga molotov. Ayan mga kababayan, pagod yung mga pulis na nagbantay sa rally. So oras natin ay alas 11 na ng gabi. Ito si Quiz 1 TV to. Pahinga na po yung mga kapulisan dahil dami nilang binantayan kanina. Sakit sa katawan yan! Dito sa Mindiola area, sa Recto, may nagkagulo pa. Sakit sa katawan yan. Pahinga na po sila. Pucha, asan kaya yung mga nagrarally, no? Nakakita nyo mga kayo, yung iba, mga bata pa, teenager, halo. Hindi taga Maynila yung nadyadyaan halos. Hindi ako maniniwala na ang Maynila mismo, sisirain yung Maynila, yung babasagon yung Sogo. Hindi na rallyista to. Iba na ipinaglalaban, no? Nambibwisit na lang. Nangupal na lang. Oh, may mga post ako sa Facebook, nangupal na lang. Totoo. Alam mo bakit? Rally pa ba yun? Sisirain mo yung stoplight? Ano yung pinaglalaban mo? Kasi galit ka sa korupsyon? Okay, galit ka sa korupsyon. Galit ka sa mga korap na politiko. Pero the fact na sinira mo yung pag-aari ng gobyerno, ano ka? Di ba? Ano? Sa tingin mo may mababago pag sinira mo yung stoplight? Whoever that is, di ba? Dapat pinakita mo na lang yung bayag mo sa tamang pamamaraan. Di ba? Ito sa channel ko wala kayong maririnig na mura. Pero nagmumura din ako. Malutong din ako magmura. Pero naniniwala kasi ako na kahit anong mura natin dito, wala naman din mababago. Diba? Kahit pagmumurahin natin yung mga politiko na yan, namura lang natin, pero hindi ibig sabihin, napakinggan at narinig na rin tayo. At hindi rin makakatulong yun eh. Diba? Ang goal natin dito is to educate. To educate yung mga listeners natin na, gaya nito, rally pa ba to? Tama pa ba? They are actually sharing the same mission, the same vision na galit sa mga korap na politiko. Sisirain mo yung stoplight. Babasagin mo yung salamin ng hotel, ng Sogo Hotel. Babatuhin mo yung mga kapulisan. Alam ko, karamihan sa atin galit sa kapulisan. Lalo na kay Torre. Maraming galit kay Torre, maraming galit sa kapulisan. Pero yan, yung sitwasyon na yan. So pag galit tayo sa isang pulis, kailangan galit na tayo sa lahat ng mga kapulisan. Na yung iba nagbabantay lang din, uuwi rin sa kanilang mga pamilya na kung saan yung pamilya, asawa, anak nila at ang magulang nila nagdadasal. Alam kasi nila yung asawa nila nandoon sa Mindiola, nagbabantay at alam nila na madugo, nagdadasal na sana makauwi ng safe. Tama pa ba yan? Tama pa ba yung ginawa ng mga rally? Hindi rallyista tawag ni Yorme Isko Moreno. Opportunista. Di ba? Meron pa dyan, pinagbabasag yung Sogo, tapos yung sa Sogo, sa tapat ng Sogo, may mga motor, pinagtututumba. Ano ang nagawa sa'yo ng motor? Ano ang ginawa sa'yo ng Sogo Hotel para ganunin nila? Tuloy natin, meron pa dyan eh. Di ba? Hindi, nakakapusta. Sabi ko sa inyo, nung napanood ko to talagang, sabi ko, i-re-react ko to. Kasi talagang pangungupal yung ginawa. Hindi na to because of corruption. Hindi na. Meron ng ibang matatapang kasi Matatapang kasi marami sila. Yan. Matatapang kasi marami sila. Pero pag subukan mo isa lang yan, I don't think makakaganyan yan. Oh. Pagod yung mga kapulisan, no? Oh, shoutout sa mga kapulisan natin. Oh, nagawa nyo naman yung tungkulin yung protektahan ng ang sambayanan. Hinga lang talagang
Meron iilan din sa inyo kasi na umaabuso din. Alam naman natin yon. Pero para di natin lalahatin. Yung iba dito talaga pumunta rito para Ito, ipagano yun. May iba to. Para ipagtanggol yung sampayanan. Kaya nga ang motto nila, to serve and to protect. Diba? O, shoutout sa lahat ng mga kapulisan nandiyan dyan. Joe Malone TV to. Madalas ako dyan eh. Madalas ako dyan. Baluarte ko yan kung tutuusin. Baluarte ko ang Recto. Baluarte ko ang Legarda. Dyan ako nag-aral. Dyan ako nag-dorm sa Recto. Kaya kabisado ko yan. Eto, pinangupal na lang yung mga yan. Nangupal. Yung mga rallyista na yon, nangupal. Ayan yung isitan, no? Oh, may naglilinis na kaagad. Mga taga-DPS. Kasi kinabukasan, may pasok eh. Yung mga trabaho. Eskwelahan lang naman na walang pasok eh. Saka may mga establishmento na magbubukas kinabukasan. Pero ito medyo tahimik. Siguro nagkulasan na dito yung mga rallyista. Alas 11 na to. Yan no? Gabi na to. Yan, pinagbabato yung kapulisan yung sasakyan. Diba? Nangungupal. May mga babae pa. Medic! Hingi-hingi kayo ng medic. Ayan, no? Tapos susunugin pa tayong sogo. Tulang! Tulang! Dito! Ayan, pinagtutumba yung motor, oh. Ayan, diretso nakaw na din. Diretso nakaw na din. Alam mo yan, Sogo, malayo-layo na onti yan sa Menjola. Biri mo, sa Menjola. Biri mo, umabot na sila dyan. Medyo malayo-layo na yan. Grabe mga boss, nagkakagulo na dito sa Recto. Ayan o, nagkakagulo na. Yung binabasag yung motor eh, no? Ayun, tinumba, oh. Ayun, pinapalo yung motor, oh. Oh, di ba? Grabe. May pulis ata sa loob. Sinusugod ng mga kabataan. Grabe nangyayari ngayon. Babatuhan. Ang tatapang ng mga kabataan. Talaga, pag ako nandiyan dyan, mapapaaway talaga ako eh. Manggigigil talaga ako dyan. Di ba? Oh. Sino matutuwa? Di ba? Hindi na rally yun. Pangungupal na yun. Yun na, nagnakaw pa. Di ba? Nagnakaw pa yung iba. Nangupal, dumayo. Hindi na corruption ang pinaglalaban nila sa moment na yun. Talaga nga, nambwisit na lang. Nambwisit. O, kagabi yan. Kagabi, kinagabihan din. Siguro na medyo wala na yan. Nagkulasan na. Pumunta si Yorme Isko Moreno. Binisita niya yung ground zero ng Menjola. Pero may mga iilang pa sigurong tira-tira dyan na nasa paligid. Napasugod. Itong taong to, hindi na natutulog eh.
Yung simpleng tapik na yon sa balikat, parang it shows, sa lalaki kasi, parang it shows na hindi mo kasi pwede, hindi kasi pwede yung yung parang lambingan. Kumbaga, simpleng tapik lang sa balikat, naiintindihan na namin mga lalaki yun na parang sinusuportahan ko kayo. Salamat. Although kahit hindi na nagbitaw ng salita, kami, mga lalaki, na siya ka na, kailangan nyo to. So, yung simpleng tapik na yon, malaking bagay yun. Baka yung pag-drive bila kabisado ng drive. Siyempre, ikaw ang ama ng Maynila Kaya talagang po siya, hindi mo masisikmura. Biri mo, pinaganda mo. Pinapaganda mo, tas ganyan lang gagawin ng mga rallyista. Kahit sino magagalit. Even the father of the city, like Yorme Isko Moreno. Siyempre, hindi naman niya sasabihin galit siya Pero siyempre, yung gesture niya, hindi siya natutuwa. Ganun lang kasimple. Di ba? O, ito na yung harap ng Menjola. Ano si Bibi? Sir. Tamang yan Sir. Si Abad. Ayan, may mga nagbandal kasi. Yung nagpinto-pintura gamit yung mga Pilox. Ayan, lahat, ayun pininturahan. Yan tinitignan niya. Grabe, napabuntong hininga si Yorme. Mga ganid. Diba? Tinan mo pinaggagawa ng mga kupal. No? Yan pa ba? Anti-corruption pa ba ang gusto nila dyan? Parang mali na nga yung gusto nyo nga itama yung mali Tapos ginawa nyo mali. Di ba? Malinaw. Pangungupal. Ayun, binasag din yun Yung salamin na yun, yung lagayan ng advertisement, ayun sa gitna yung Center Island. Binabasag din yun. Binasag yan mga kupal. Hindi natutuwa yan si Yorme. Gaganyan-ganyan lang yan. Oo, siyempre haharap sa tao yan Pero hindi yan natutuwa. Sino ba naman na matutuwa sa ganyan? Diyos ko naman. Tamo, hindi nga makangiti Tignan mo, puro kalat. Yun binandal Grabe. Yan po yung mga grupo ng yan, NPA yan, mga grupo yan ng mga komunista. Yan ang legit ng mga komunista. Ang gagalaiti si Yorme, pinaganda niya yan Tapos babandal lang.
Grabe. Eto kagabi, tamong ngingiti-ngiti lang yan kagabi yan ha. Kagabi, nag-live. Siguro mga ano to eh. Hindi ko na matandaan yung oras, pero mga ano oras ba ako umuwi? Umuwi ako kagabi kasi mga alas 9 na eh. So, mga alas 10 siguro. Basta kagabi. Kagabi. So nag-ikot-ikot siya sa ground zero na Menjola, aftermath nung rally na yan. Kung rally pa ba na maitatawag yan. Di ba? Kung rally pa ba maitatawag yan. Nag-ikot. Siguro, tapos natapos yung live. Natapos yung live. Siguro, umuwi na, bumalik na sa City Hall. Siguro, hindi mapakali. Di ba? Kilala ko to eh. Kumpare ko si Yorme. Nakakausap ko to, nakaka-chat ko to, nakakakwentuhan ko. Siguro, after mag-live, after pumunta ng Ground Zero, siguro mga alas 8, alas 9 to. Ganun. Bumalik siguro ng City Hall. Tapos, bumalik ulit. Nag-live kasi ulit, kaya nakita ko, bumalik ulit. Kaya nga sabi ko, tangina, Yorme. Sa isip ko, natutulog ka pa ba? Alam mo, sa totoo lang, kinukuha akong photographer ni Yorme. Kasi alam niyo naman, ang business ko, photo-video. Lagi ko sinasabi yan. Di ba? Kaya, talagang hilig ko talaga camera. Photographer, videographer talaga ako. So, kinukuha akong photographer ni Yorme. Actually, hindi siya yung MPIO. Pero, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang sabayan yung sipag ni Yorme. I have to admit na hindi ko kaya yung sipag ni Yorme na pag lumabas siya, kahit anong oras niyang gusto, nandoon din ako, lalabasin ako. Hindi ko kaya. So, sinabi ko, pinagtapat ko na hindi ko kaya i-commit yung oras ko sa ganung klaseng workload na anytime, anywhere, di ba? In the Philippines. Pak! Kuha. I tried, pero hindi ko kinayang sabayan yung sipag ni Yorme. One time nga, sinabi ko pa nga dito, sa chat, chinat ko to, sabi ko, boss, ano ba vitamins mo? Baka pwede sabihin mo sa amin na makabili naman kami. Sabi ko, hindi ako makasabay sa sipag mo. Umuwi ng City Hall. Siguro, naisip niya, na-realize niya, puta, anong ihaharap ng Menjola kinabukasan sa bawat papasok sa trabaho, sa mamamayan, sa Manileño, kung ganun ang itsura ng Maynila, ng Menjola. Yung ilalim ng LRT, di ba? Yung LRT2, di ba? Ganun ang itsura. Anong harap, anong muka ang ihaharap ng Menjola sa mga taong papasok sa trabaho na paggising, pucha magugulat. Ano nangyari? Tanggal ang mga stoplight, buwi, pumunta sa City Hall. Akala ko matutulog na. Sabi ko, okay, tulog na. Pucha, nag-live pa din. Nag-live. Yung pala, siguro, naisip-isip niya, tinawagan niya yung mga DPS, yung mga kawani ng Manila City Hall, pinalinis. Kaya sabi ko, hayop, tutulog pa ba to? Pinalinis, eto yun. Ayan na yun, may mga truck na, DEPW, yan, DPS, Engineering, MDRRMO, lahat ng ahensya. Ayan, may mga dalang pampintura. Madaling araw to. Ito, madaling araw. Si Engineer Bulano, nagising pa din. Umuwi eh. Pumunta ng City Hall eh. Siguro hindi papayag ang isang tulad nito na gano'n ang ihaharap ng Menjola sa Pilipino, sa Manileño, o sa mga dadaan sa Maynila. Hindi yan papayag ng gano'n eh. I know this person eh. Ucha, nilinis. Yung ilalim ng LRT2, yung mga pinuntrahan niya, may mga bandal, pati yung Center Island, puta, nilinis. Sabi ko nga, pucha. Tangina, Yorme talaga ayaw mo matulog. Ginanong ko pa eh. Yorme ayaw mo talaga matulog. Pero hindi talaga matutulog ng taong to. Hindi. Kaya yung sinasabi nagpapapogi to, I doubt nagpapapogi ito eh. Kasi alam mo kung bakit. Alam mo yung mga nagpapapogi, sa umpisa lang yan. Yung first to 2 months niyan, first to 3 months, and then afterwards, balik na sa sistema. Pero ito hindi, consistent. Itataya ko channel dito, pare, pasensyahan tayo.
talaga itataya ko channel ko dito. Talagang itong taong to, talagang hindi yan makukontento ng ganun na lang. Hindi pa pwede rito yung pwede na lang. Doon ka nga may inspire eh. It's either nasasabayan mo siya o mapapaiwan ka na lang. 'Di ba? Ako kasi ako I admit eh. Hindi ko talaga kaya yung sipag. Hindi ko kaya yung sipag. Kasi I need to go home. Kailangan ko mag-edit. Kailangan ko mag-podcast, which requires more time. Kasi ito pa lang, 30 minutes na. E-edit ko pa to. So, di kalahating oras na kaagad to. Tapos, i-edit ko pa, i-upload ko pa. Tapos, pagka in-upload, i-render, i-check pa yan ni YouTube kung walang violation. So, it takes time pa. Kaya talagang sabi ko, hindi ko makumit yung oras ko na galing ng ginagawa ni Yorme na nung kinukuha niya ako. Kasi sino ba naman ang hindi mapaproud? Kukunin ka niya. Gagawin ka niyang photographer. Di ba? Kasama mo lagi si Yorme. Kaso hindi ko talaga, I have to admit, hindi ko kaya yung ganong klaseng trabaho. In short, hindi ko kaya sabayan yung sipag ni Yorme Isko Moreno na halos pantrabahong pampinata. Alam mo yon, yung kailangan walang pamilya kasi o kaya kung may pamilya man, yung mga malalaki na yung mga anak, iba mga sariling buhay na din. Kasi talagang it requires, mas malaki pa ang ginugugol ni Yorme Isko Moreno na oras sa labas ng bahay nila rather than sa loob ng bahay nila. Mas malaki pa yung oras nito na nasa labas. Kaya you have to give credits to this man, kay Yorme Isko Moreno. Kasi wala, talagang siya Siya talaga. Siya talaga yan. Talagang hindi yan makukontento ng okay na to. Sige, bukas na pagpabukas na lang natin yan, matulog na tayo, yung mga ganong klase. Hindi. Pupungas-pungas pa yung mga yan. Even Yorme itself, pupungas-pungas din yan. Yan yung klase, yung liderato na kailangan natin. Yung presidente niya ba ganyan? Yung presidente ba natin ganyan? Habang may nagrarally o asan? Ito nasa labas Diba? Chine-check niya yung lugar niya, yung city niya. Kung ito, hawak na ito, Pilipinas, kung itong taong to, naging presidente, malamang hindi makampante yung puwet nito. Sorry, boss Talagang kailangan ko kasi ibigay yung credit sa'yo Kasi talagang, alam mo yon, araw-araw mapapabilib ka ng taong to. Oo, araw-araw. Kasi yung passion niya doon sa trabaho niya, it goes beyond. Kumbaga, di ba lahat ng trabaho may job description? Lahat. Ito, lagpas-lagpas. Kumbaga yung job description mo hanggang 10, ito, mga 20, 30. It goes beyond. It's job description. Hindi na to yung hindi pagtulog, yung paglabas ng madaling araw. I don't think kasama pa yan sa job description Nang kahit sige, sa kahit anong posisyon ng trabaho, government man o private. Anong oras ka papasok sa trabaho? Di kayo nagtatrabaho kayo, di ba? Anong oras kayo nagtatrabaho? 9 to 6. Usually ganyan 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7, 9 hours yun, excluded. Ima-minus mo yung 1 hour na lunch break. Kasi yung 15 minutes na coffee break, kasama na yun So, 9 to 6, 7 to 4, 8 to 5. Kabisado ko nagtrabaho din ako 10 to 7, yan lang yung mga oras niyan. May 1 hour na lunch break. Pero to, lagpas-lagpasan. Di ba? Lagpas-lagpasan. It goes beyond his job description. Di ba? Paano mo hindi ibibigay yung credit sa ganyang klaseng tao? I'm sure humingi ito ng pasensya dyan. Pasensya na kayo. Na-istorbo ko yung tulog nyo. Pero kailangan tayo ng publiko. Kaya yung servisyo natin kailangan. Kaya pinturahan. Para kinabukasan, paggising, back to regular programming na. Alam nyo, kung malalaki na anak ko, sasabayan ko to Ang sarap kasi sumabay rito Ang sarap sumabay dito sa taong to. Kasi may inspire ka talaga
Ayan na. O, linis na yan. Yung timeline, dito sa tayo. Tapos, walay natin. Ayan, oh. Yung LRT to yan, eh. Hindi papayag tong taong to na ito ang haharap sa mga tao kinabukasan. Kaya madaling araw pa lang lilinis. Ito, yung likod niyan, yan yung stoplight. Yung likod ng poste na to. Kapisado ko yan. Diyan ako, ano eh. Yung likod na yan, dyan ata yung stoplight na pinagbabasag-basag. Ayan, nilinis. Pininturahan yan, mga kayon. Yung nasa baba, center island, maroon. Tapos yung himbilog na poste, puti. Ayan, oh. Truck ng engineering department. Ano ata to? Sa grupo ata to ni Engineer Bulanon. Pero regardless kung sino man kayo, maraming salamat sa inyo, sa shoutout sa inyo at nagagawa nyo pa rin gumising na madaling araw para kay Boss Y. Pero imposible kasing halimbawa si Yorme nag-utos sa'yo, pucha, imposibleng hindi mo susundin eh. Lalo na kung paminsan-minsan. Minsan lang naman yan eh. Hindi naman yung araw-araw nangyayari. So kumbaga konting sakripisyo, 'di ba, para sa publiko. Pinturahan yan. Kung makikita nyo ngayon, maayos na. Tingnan nyo sa Facebook ni Boss Y, ni Yorme Isko Moreno. Napinturahan na, malinis na. Passable na sa mga sasakyan. Kasi may mga bubog eh. May mga bubog, may mga apoy. Hinaan natin habang nagdi-discuss tayo. So yan, ganyang klase yung liderato na kailangan natin. Hindi ko ipopromote to. Hindi ko ipopromote to kung alam kong hindi mahusay na tao to. Itataya ko yung channel ko. Hindi. Di ba? Kasi yung iba naman dyan, nagtatrabaho din. Bakit yung mga ibang politiko o nagtatrabaho ng mga oras na yan, tulog na? Bakit itong taong to gising? Porkit syudad niya dyan? Hindi Hindi dapat ganun. Dapat nga, mas concerned kayo eh. Di ba? Ura-urada, may pintura. Pinagbababoy eh. Binaboy ng mga oportunista. Hindi na rally yung nangyari. Diba? Rally pa ba yun? Babasagan mo yung pintuan ng Sogo, itutumba mo yung mga motor na nakaparada, sisirain mo yung stoplight. Yung pa ba yung pinaglalaban nyo doon? About pa ba sa corruption? Diba? Maraming salamat mga kayon. Ito yung kaganapan kahapon at kaninang madaling araw sa Menjola at yung ginawa ng mga oportunista, rallyista / na hindi na about sa corruption, 'di ba? Sinamantala, opportunistic, binaboy, nangupal, yung pinaghirapan ng isang mayor, binaboy. Diyos na ang bahala sa inyo. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan, ating pag-usapan.